Kaya ang My Hero Academia Chapter 405 spoiler ay sa wakas na ilabas at ito ay nagsimula kay All Might at Night ay sa isang puting background. Kinumpirma ni Night ay na ito ay dapat isang nakakakilabot na kamatayan na kanyang nahulaan. Tinawag niya itong katapusan ng pangarap ni All Might. Gayunpaman nagawa niyang matwist ang kapalaran at napanatili niya ang kanyang pangako kay Midoriya. Si All Might ay ngumiti, at mapanuksong sinabi na ang tungkulin ng guro ay dapat kailangang mamatay at payag ang iasa ang lahat sa kanilang disciple, pero tinawag ni Night ay si All Might bilang Yogi Toshinori at sinabing ito ay parang isang comic book archetype. Ang mga heroes ay mga tao din, at sila ay hindi madaling mamatay. Pagkatapos nitong maikling pag-uusap, sina Bakugo at All Might ay bumaba sa tuktok ng isang gusali. Pagkatapos dalawang bata ang nagkomento sa kanyang explosion na quirk, ang number 1 fan ni Endeavor ay naalala na si Bakugo bilang taong dinakip ng League of Villain. Ilang sibilyan ang nakakilala sa kanya sa panahon ng sports festival, at sina Mahiro at Katsuma ay isinigaw ang Bakugo. Tinanong ni All Might kung si Bakugo ay ayos lamang at sinabing right back at yo. Pagkatapos si Bakugo ay nagsuka ng dugo at isang maliit na edge shot ang lumabas sa kanyang dibdib. Sinabi niya na ginawa niyang pinasuka si Bakugo ng ilang dugo na naipon sa loob ng kanyang dibdib. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan para ayusin ang mga nabaling buto at napinsalang organs, pero si Bakugo ay magpapatuloy na makaramdam ng pananakit. Ito ay hindi isang ideal na katawan para makipaglaban. Pagkatapos sinabi ni Bakugo na alam niya ito, at salamat sa kanyang senpai sa pagpahintulot sa kanya na lumaban para sa ibang tao. Gayunpaman, hindi si Edgeshot ang muling bumuhay kay Bakugo. Kahit pagkatapos niyang ayusin ang katawan ni Bakugo, ang kanyang puso ay hindi nagsimulang tumibok muli. Noong si Edgeshot ay halos mawalan ng lakas, isang butil na pawis ang dumaloy sa bloodstream ni Bakugo, at sumabog sa kanyang loob na nagdulot para ma-activate muli ang kanyang puso. Sinabi ni Edgeshot na ang tanging ginawa lamang niya ay ikinonekta ang mga nasirang bahagi sa tamang lugar. Ang quirk ni Bakugo na kanyang pinalakas sa loob ng mga taon ang muling bumuhay sa kanya. Si Bakugo ay nagsimulang maglakad at tinanong kung sino itong batang kumikinang. Inisip niyang ito ay si All for One batay sa kung ano ang nangyayari, at inatake ito nang hindi nag-iisip. Kinumpirma ito ni All Might na siya si All for One, at si Bakugo ay lumapit sa kanya dahil si All Might ay hindi makagalaw salamat sa quirk ni Stain. Pagkatapos sinabi niya kay Bakugo na ito ay nasira pero ito ay at least magsisilbi bilang isang splint. Tinawag niya ang gauntlet na ito bilang Great Explosion Murder God Dynamite at ibinigay sa kanya ang support item. Habang si Bakugo ay ngumiti, si All for One ay tinitingnan si Bakugo pero napagtantong ito ay pag-aaksaya ng oras. Kailangan niyang ilipat ang kopya ng kanyang quirk kay Shigaraki, pero ang kanyang galit ang tumake-over. Naalala niya sina Genis, Edgeshot, ang Big Three, Endeavor, Hooks, Jiro, Tokoyami, Kami, Inasa, Makiya, Mount Lady, Maneta at All Might. Inisip ni All for One na ang hangin ay dapat umiihip sa kanyang panig. Pagkatapos si Bakugo ay lumitaw sa kanyang tabi, habang isinigaw na ako ang iyong final boss, at nagpakawala ng isang malaking pagsabog sa mukha ng villain. Pagkatapos naalala muli ni All for One ang ikalawang gumagamit ng One for All, sinabi ni Bakugo na siya ay nandito kung hindi kayang gawin ni Deku ang lahat katulad ng kanyang sinabi noong siya ay humingi ng tawad kay Deku. Dito kung saan natapos ang chapter, kaya dito natin tatapusin ang video na ito, at maraming salamat sa panonood.